The Cost of Ignoring God's Voice. 1 Samuel 15:17-23. Sinabi ni Samuel noong una, napakaliit pa ng tingin mo sa iyong sarili. Ngayon, ikaw na ang namumuno sa Israel sapagkat pinili ka ni Yahweh at binuhusan ng langis upang maging hari. Inutusan kanyang lusubin ang mga masamang bayan ng Amalek at mahigpit na ipinagbiling puksain ang mga ito. Bakit mo sinuway ang utos ni Yahweh? Bakit mo pinag-imbutan ng mga ito? Hindi mo ba alam na ang ginawa mo'y malaking kasalanan kay Yahweh? Sumagot si Saul, sinunod ko si Yahweh. Pumunta ako sa pinapuntahan niya sa akin. Binihag ko si Agag na hari ng mga Amalek at nilipol ang mga Amalekita. Ngunit pinili ng mga tao ang pinakamaiinam sa mga tupa at baka at hindi namin pinatay kasama ang iba. Sa halip ay iniwi namin sa Gilgal upang ihandog kay Yahweh. Sinabi ni Samuel, akala mo ba'y higit na magugustuhan ni Yahweh ang handog at tahain kaysa sa pagsunod sa kanya? Mas mabuti ang pagsunod kay Yahweh kaysa sa paghahandog, at ang pakikinig ay higit sa haing taba ng tupa. Ang pagsuway sa kanya ay kasinsama ng pangkukulam, at ang katigasan ng ulo'y tulad ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Sapagkat itinakwil mo ang salita ni Yahweh, itinakwil ka na rin niya bilang hari. Kahit anong sitwasyon natin, nasa baba man o sa taas, importante na tayo ay may pusong mapagpakumbaba. Mas importante sa Diyos ang puso na may tunay na sumusunod sa Kanya. Hindi sapat ang anumang mga gawain o religious activities, pero ang intimacy sa pagsunod ay wala. You can look spiritual, but still be disobedient. Kapag pinipili nating sundin ang sarili nating gusto kaysa sa Diyos, para na rin tayong lumalaban sa Kanya. Maaaring masasabi natin na para kay Lord naman to, pero kung ito pala ay hindi galing sa utos niya, still, that is disobedience. Tandaan natin, good intentions are not enough kung ang puso natin ay malayo sa Diyos dahil sa pag-disobey natin sa Kanya. Like Saul sa 1 Samuel 15:17-23 kanina. Maganda ang intention dahil para sa Lord. Kaso, the first place, kasi may utos na ang Lord pero hindi niya sinunod. Kaya, still, he is disobedient. Ang tunay na pagsunod ay tama ang ginagawa, tama ang paraan, at tama ang oras. Pero kapag alam mo na ang utos, pero pinapagpaliban mo, dinadagdagan mo, o binabawasan mo, hindi na yung tunay na obedience. Dahil hindi lahat ng mukhang tama ay tama sa mata ng Diyos. Because obedience is not based on intention, but on God's instruction. Sabi sa mga Kawikaan 3 verse 5, kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Good intentions are not enough kung disobedience pa rin ang resulta.